Part 1, Ang Pag-alis at ang Pangarap. YouTube intro line. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Sa isang maliit at tahimik na baryo sa Pilipinas, may mag-amang naninirahan sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy at yero. Ang ama ay si Mang Ernesto, isang simpleng tao na araw-araw ay nagsusumikap para mabuhay. Ang kanyang anak naman ay si Daniel, isang masipag at mapangarapin na binata. Mahirap ang kanilang buhay. Madalas, isang beses lang sila kumain sa isang araw. Si Mang Ernesto ay nagtatrabaho bilang mangangalakal ng lumang bote at bakal. Kahit mahirap, ginawa niya ang lahat para mapag-aral si Daniel. Anak, tandaan mo ang edukasyon ang susi sa magandang buhay, madalas niyang sabihin. Lumaki si Daniel na puno ng pangarap. Pangarap niyang makaahon sa kahirapan at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang ama. Isang desisyong magbabago ng lahat. Isang araw, habang nakaupo sila sa labas ng bahay, sinabi ni Daniel, "Tatay, gusto ko pong mag-abroad." Nagulat si Mang Ernesto. "Anak, malayo yon. Paano ako dito?" "Tatay, gagawin ko po ito para sa atin. Para hindi na tayo maghirap." Tahimik na napatingin ang ama sa kanyang anak. Kita niya ang determinasyon sa mga mata nito. "Kung yan ang gusto mo, susuportahan kita." Ang pag-alis. Hindi naging madali ang proseso. Nangutang si Mang Ernesto para lang makapagbayad ng placement fee. Ibinenta pa niya ang ilan nilang gamit. Sa araw ng pag-alis ni Daniel, mahigpit siyang niyakap ng kanyang ama. "Mag-ingat ka, anak." "Tatay, babalik ako, pangako." Umalis si Daniel na may dalang pangarap at pangakong babalik. Buhay sa abroad. Sa ibang bansa, nagsimula si Daniel bilang isang construction worker. Mahirap ang trabaho, init, pagod, at lungkot ang kanyang kasama araw-araw. Minsan, umiiyak siya sa gabi. "Para to kay tatay, kakayanin ko," bulong niya sa sarili. Unti-unti, natuto siya. Naging masipag siya at napansin ng kanyang amo. Umangat ang kanyang posisyon. Mula sa simpleng trabahador, naging supervisor siya. Lumipas ang mga taon. Nagpadala siya ng pera sa kanyang ama buwan-buwan. Pinagawa niya ang kanilang bahay. Binilhan niya ng mga gamit. Pero may isang bagay na unti-unting nawala. Ang komunikasyon. Ang unti-unting pagkawala ng ugnayan. Sa simula, halos araw-araw silang magkausap. Pero habang tumatagal, naging busy si Daniel. "Next time na lang ako tatawag," sabi niya. Hanggang sa naging buwanan tapos taonan. Si Mang Ernesto naman ay tahimik lang. Kahit bihira na siyang tawagan ng anak, proud pa rin siya. "Siguro busy lang ang anak ko," sabi niya sa sarili. 20 taon. Lumipas ang 20 taon. Si Daniel ay isa ng milyonaryo. May sarili na siyang negosyo. Kilala siya sa kanyang industriya. Pero isang araw, may naramdaman siyang kakaiba. Isang lungkot. Isang guilt. 20 taon na hindi ko pa nakikita si tatay. Napaupo siya at napaisip. Ano na kaya ang kalagayan niya? Ang katotohanan na hindi niya alam. Habang si Daniel ay yumayaman sa abroad, si Mang Ernesto ay unti-unting nawala ng lakas. Nagkasakit siya. Naubos ang pera. Nawala ang bahay dahil sa utang. Wala siyang ibang matakbuhan. Hanggang sa napunta siya sa kalsada. Isang ama na naging pulubi. Desisyon ng pagbabalik. Isang gabi, hindi makatulog si Daniel. "Uwi ako." Bigla niyang sinabi sa sarili. Hindi na siya nagdalawang isip. Inayos niya ang kanyang mga gamit at bumili ng tiket pauwi sa Pilipinas. Panahon na para tuparin ang pangako ko. Pag-uwi. Pagdating sa Pilipinas, punong-puno ng emosyon si Daniel. Excited siya. Siguradong matutuwa si tatay. Nagpunta siya agad sa kanilang baryo. Pero pagdating niya, hindi na niya makilala ang lugar. Nagbago na ang lahat. "At nasaan na ang bahay namin?" Isang nakakagulat na balita. Lumapit siya sa isang matandang kapitbahay. "Alam niyo po ba kung nasaan si Mang Ernesto?" Napatingin ang matanda sa kanya. "Ikaw ba si Daniel?" "Opo." Napabuntong hininga ang matanda. Matagal na siyang nawala dito, wala na siyang bahay. Nanlamig ang katawan ni Daniel. "Nasaan po siya ngayon?"
Hindi agad sumagot ang matanda. Hanggang sa sinabi niya, sa kalsada na siya nakatira. Ang simula ng paghanap. Hindi makapaniwala si Daniel. Hindi pwedeng mangyari 2D. Agad siyang umalis at nagsimulang maghanap. Sa bawat sulok ng kalsada, sa bawat pulubi na kanyang nakikita. Sinusubukan niyang hanapin ang kanyang ama. Cliffhanger, end of part 1. Habang naglalakad si Daniel sa isang madilim na eskinita, may nakita siyang isang matandang pulubi. Mahina marumi at halos hindi na makagalaw. Unti-unti siyang lumapit. At may kakaiba siyang naramdaman. Hindi kaya eh. Part 2, ang pagkikita na puno ng sakit. Nagpatuloy si Daniel sa paglalakad sa madilim na eskinita. Mabigat ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang iniisip pero may kakaiba sa matandang pulubi na kanyang nakita. Unti-unti siyang lumapit. Ang matandang lalaki ay nakaupo sa gilid ng kalsada. Marumi ang damit, gusot ang buhok, at tila ba matagal nang hindi kumakain ng maayos. Lolo, ayos lang po ba kayo? Mahinang tanong ni Daniel. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo ni Daniel. Ang mga mata, ang mukha. Kahit na nagbago na ang itsura, hindi niya maitatanggi. Tatay, isang katotohanang mahirap tanggapin. Napaatras si Daniel. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi pwedeng ikaw yan. Pero ang matanda ay tumingin lang sa kanya, tila ba hindi siya makilala. Sino ka? Mahina nitong tanong. Parang dinurog ang puso ni Daniel. Ako po si Daniel, anak ninyo. Tahimik ang paligid. Walang ingay. Tanging hangin lang ang maririnig. Pero ang sagot ng matanda, wala akong anak ti. Na walang alaala. Napaluha si Daniel. Tatay, ako po to si Daniel, ang anak ninyo. Pero umiling ang matanda. Matagal na akong iniwan ng anak ko di. Parang sinaksak ang puso ni Daniel sa narinig. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Ang masakit na katotohanan. Lumapit ang isang tindera na malapit sa kalsada. Sir, kilala niyo po ba siya? Opo, siya ang tatay ko di. Nagulat ang tindera. Naku, matagal na pong ganyan si Mang Ernesto. Parang nawalan na siya ng alaala at minsan, hindi na niya kilala ang mga tao sa paligid niya. Parang gumuho ang mundo ni Daniel. Tatay, anong nangyari sa inyo? Ang pagdadala sa ospital. Hindi na nagdalawang isip si Daniel. Agad niyang binuhat ang kanyang ama. Tatay, tutulungan ko po kayo. Dinala niya ito sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa sasakyan, hawak-hawak niya ang kamay ng kanyang ama. Patawad, tatay, patawad kung iniwan ko kayo. Diagnosis. Sa ospital, agad na inasikaso si Mang Ernesto. Lumabas ang doktor matapos ang ilang oras. Kayo po ba ang kamag-anak? Opo, ako ang anak niya. Huminga ng malalim ang doktor. Ang pasyente ay may malubhang kondisyon. Siya ay may dementia at matagal na siyang kulang sa nutrisyon. Parang tumigil ang mundo ni Daniel. Magagamot pa po ba siya? Pwede pa natin siyang alagaan pero mahirap na ibalik ang kanyang alaala. Guilt at pagsisisi. Umupo si Daniel sa labas ng ospital. Hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Kung hindi ako naging abala, kung hindi ko siya pinabayaan. Paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili. Naaalala niya ang lahat ng pagkakataon na hindi siya tumawag. Ang lahat ng pagkakataon na pinili niya ang trabaho kaysa sa kanyang ama. Flashback. Naalala niya ang isang araw noong bata pa siya. Anak, kahit anong mangyari, huwag mo akong kakalimutan, ha? Tatay. Hindi po kailanman. At ngayon, siya mismo ang nakalimot. Isang pangalawang pagkakataon. Pumasok si Daniel sa kwarto ng kanyang ama. Tahimik itong nakahiga. Mahina ang paghinga. Umupo siya sa tabi nito. Tatay, hindi man ninyo ako maalala, hindi ko na kayo iiwan. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Ito na po ang pagkakataon ko para bumawid. Simula ng pagbabago. Lumipas ang ilang araw. Araw-araw, binibisita ni Daniel ang kanyang ama. Siya na ang nag-aalaga dito.
Pinapakain niya ito. Kinakausap. Kahit na hindi siya kilala nito. Patuloy pa rin siya. Tatay, ako po si Daniel, anak ninyo. Maliit na himala. Isang araw, habang hawak ni Daniel ang kamay ng kanyang ama. Biglang nagsalita si Mang Ernesto. Daniel? Napatingin si Daniel. Tatay? Pero agad ding nawala ang ulirat ng matanda. Sandali lang pero sapat na iyon. May pag-asa pa. Pangako. Lumabas si Daniel ng ospital na may bagong determinasyon. Hindi ako susuko kahit gaano kahirap. Gagawin niya ang lahat para sa kanyang ama. Hindi na niya hahayaang mangyari ulit ang nakaraan. Bagong pagsubok. Pero hindi pa tapos ang lahat. Ang doktor ay may sinabi pa. Sir, kailangan po ng malaking halaga para sa tuloy-tuloy na gamutan. Hindi problema ang pera kay Daniel. Pero ang tunay na laban ay ang oras at ang alaala. Cliffhanger, end of part 2. Habang nakaupo si Daniel sa tabi ng kanyang ama, biglang nagising si Mang Ernesto at tumingin diretso sa kanya. Sa pagkakataong ito, malinaw ang kanyang mga mata. At sinabi niya, Anak, bakit ngayon ka lang bumalik? Part 3, ang pagbawi at ang mabigat na katotohanan. Tahimik ang buong kwarto ng ospital. Nanginginig si Daniel habang nakatingin sa kanyang ama. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. At sinabi niya, Anak, bakit ngayon ka lang bumalik? Parang tumigil ang oras. Tatay, ako po to si Daniel. Unti-unting tumulo ang luha sa mga mata ni Mang Ernesto. Alam ko, anak, matagal kitang hinintay. Ang pinakahihintay na sandali. Hindi napigilan ni Daniel ang sarili. Yumakap siya sa kanyang ama. Patawad po, tatay, patawad kung ngayon lang ako bumalik. Mahigpit siyang niyakap ni Mang Ernesto kahit mahina na ang kanyang katawan. Ayos lang, anak, ang mahalaga, nandito ka na. Sa unang pagkakataon matapos ang 20 taon. Nagkasama silang muli. Ang kwento ng ama. Makalipas ang ilang oras, nag-usap ang mag-ama. Mahina ang boses ni Mang Ernesto, pero malinaw ang kanyang mga salita. Alam mo ba, anak, araw-araw kitang hinihintay. Napayuko si Daniel. Araw-araw umaasa ako na darating ka. Pero habang tumatagal nawawala ang pag-asa ko. Pagbagsak ng buhay. Ikinuwento ni Mang Ernesto ang kanyang pinagdaanan. Noong una, masaya ako, nagpapadala ka ng pera na pagawa ang bahay. Pero dumating ang panahon, biglang tumigil ang padala. Nagulat si Daniel. Hindi po ako tumigil, tatay, tuloy-tuloy po akong nagpapadala. Napaisip siya. Saan napunta ang pera? Isang nakakagulat na revelasyon. May isang taong tumulong sa akin noon, sabi ni Mang Ernesto. Siya raw ang mag-aasikaso ng pera na pinapadala mo. Pero hindi ko alam, niloko niya pala ako. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Daniel. Sinong taong iyon? Hindi ko na maalala, basta bigla na lang siyang nawala. Galit at pagsisisi. Nanginig ang kamao ni Daniel. Kung sino man siya, hindi ko siya patatawarin. Pero mas nangingibabaw ang sakit kaysa galit. Kung naging present lang ako, hindi sana nangyari to. Ang paglala ng kalagayan. Habang tumatagal ang pag-uusap, napansin ni Daniel na unti-unting nalilito ang kanyang ama. Anak, anong pangalan mo ulit? Parang muling nadurog ang puso niya. Daniel po, tatay. Si Daniel. Pero maya-maya lang. Nakalimot na naman ito. Laban kontra sa oras. Lumabas si Daniel at kinausap ang doktor. Dosi, may pag-asa pa po ba? Sir, ang kondisyon niya ay pabago-bago, minsan malinaw ang isip, minsan hindi. Importante po na samahan niyo siya palagi. Pagdedesisyon. Hindi na nagdalawang isip si Daniel. Hindi na ako babalik sa abroad. Nagulat ang kanyang assistant nang marinig ito sa telepono. Sir, paano po ang negosyo niyo? Hindi mahalaga ang negosyo, mas mahalaga ang tatay ko. Bagong simula. Lumipas ang mga linggo. Inuwi ni Daniel ang kanyang ama sa isang maayos na bahay. May nurse na nag-aalaga, pero siya pa rin ang personal na tumututok. Araw-araw, kinakausap niya ang kanyang ama. Tatay, naaalala niyo po ba noong bata pa ako? Minsan, umingiti si Mang Ernesto.
Minsan naman, blanko lang ang tingin. Maliit na sandali ng kaligayahan. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila. Biglang nagsalita si Mang Ernesto. Anak, salamat sa pagbalik mo, di. Napangiti si Daniel kahit may luha sa mata. Walang anuman po, tatay. Isang bagong problema. Pero hindi pa tapos ang lahat. Isang araw, may dumating na bisita sa bahay. Isang lalaki na tila pamilyar. Magandang araw, ako po si Ricardo. Napatayo si Daniel. Ricardo. Ngumiti ang lalaki. Matagal na kitang hinihintay, di. Ang taong may kinalaman sa lahat. Nanlaki ang mata ni Daniel. May kakaiba sa presensya ng lalaki. Ano ang kailangan mo? May kinalaman ito sa pera na ipinadala mo sa iyong ama, di. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Daniel. Ikaw ba ang kumuha ng pera? Ngumiti si Ricardo. Pag-usapan natin. Cliffhanger, end of part 3. Habang nakatingin si Daniel kay Ricardo, unti-unting lumapit ang lalaki at nagsabi. Hindi lang pera ang kinuha ko, may mas malaki pa akong sikreto. Nanlamig si Daniel. Ano ang ibig mong sabihin? Magpapatuloy sa part 4. Part 4, ang lihim, ang katotohanan, at ang paghaharap. Tahimik ang buong sala. Magkaharap si Daniel at ang lalaking nagngangalang Ricardo. Ramdam ang tensyon sa hangin. Hindi lang pera ang kinuha ko, may mas malaki pa akong sikreto, sabi ni Ricardo. Nanlamig ang buong katawan ni Daniel. Ano ang ibig mong sabihin? Madiin niyang tanong. Paghaharap. Dahan-dahang umupo si Ricardo sa sofa, parang walang takot. Relax ka lang, Daniel, matagal na kitang hinihintay. Hindi kita kilala, sagot ni Daniel, puno ng galit. Ngumiti si Ricardo. Pero kilala kita at kilala ko rin ang tatay mo. Ang katotohanan sa likod ng pera. Huminga ng malalim si Ricardo bago magsalita. Noong umalis ka papuntang abroad, ako ang taong pinagkatiwalaan ng tatay mo para tumanggap ng padala mo. Dahil wala siyang alam sa bangko, ako ang naging tulay ninyo. Nanginginig ang kamao ni Daniel. At niloko mo siya. Hindi agad, sagot ni Ricardo. Sa simula ibinibigay ko lahat. Pero nang makita ko kung gaano kalaki ang pinapadala mo, di. Tumigil siya sandali. Nasilaw ako sa pera. Galit na hindi mapigilan. Biglang tumayo si Daniel at sinuntok ang mesa. Sinira mo ang buhay ng tatay ko. Hindi gumalaw si Ricardo. Tama ka, pero hindi lang ako ang may kasalanan. Isang mas mabigat na revelasyon. Napakunot ang noo ni Daniel. Ano ang ibig mong sabihin? Tumingin si Ricardo diretso sa kanyang mata. Ikaw. Parang kumulo ang dugo ni Daniel. Ako. Daniel, ikaw. Katotohanan na masakit. Kung hindi ka nawala ng 20 taon. Kung hindi mo pinabayaan ang komunikasyon. Hindi sana ako nagkaroon ng pagkakataon na gawin yon. Parang sinaksak muli ang puso ni Daniel. Hindi siya makasagot. Sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niyang may katotohanan ang sinasabi nito. Pag-amin. Napaupo si Daniel, hawak ang kanyang ulo. Kasalanan ko rin ni. Mahina niyang sinabi. Pinili ko ang pera kaysa sa pamilya. Tahimik ang buong kwarto. Ang ama sa gitna ng lahat. Sa kabilang kwarto, narinig ni Mang Ernesto ang usapan. Dahan-dahan siyang lumabas. Daniel, anak, ti. Agad tumayo si Daniel. Tatay. Bumalik na po kayo sa loob, di. Pero lumapit si Mang Ernesto kay Ricardo. Ikinalaki ng mata ni Daniel ang sumunod na nangyari. Ricardo, ikaw ba yan? Kilala niya. Nagulat si Daniel. Kilala niyo po siya. Tumango si Mang Ernesto. Siya ang taong tinuring kong kaibigan. Pinakamalaking pagtataksil. Napaluha si Mang Ernesto. Pinagkatiwalaan kita pero niloko mo ako. Yumuko si Ricardo. Sa unang pagkakataon, tila nagsisi siya. Patawad, Mang Ernesto. Pagsisisi ni Ricardo. Hindi ko sinasadya na umabot sa ganito. Akala ko madali lang pero unti-unti akong nalunod sa kasalanan. Tahimik na nakinig si Daniel. Hustisya o patawad? Nag-init ang sitwasyon. Ano ang gagawin natin sa kanya? Tanong ni Daniel. Dapat siyang managot.
Pero hinawakan ni Mang Ernesto ang kanyang kamay. Anak, sapat na ang galit di. Isang hindi inaasahang desisyon. Nagulat si Daniel. Tatay, bakit niyo po siya pinagtatanggol? Hindi ko siya pinagtatanggol pero ayoko nang magtanim ng galit di. Tahimik ang lahat. Aral ng ama. Anak, ang galit ay parang lason. Mas sinasaktan nito ang may dala kaysa sa ibang tao. Napaluha si Daniel. Pagbawi. Humarap siya kay Ricardo. Hindi kita mapapatawad agad. Pero hindi rin ako magpapadala sa galit. Tumango si Ricardo. Handa akong harapin ang konsekwensya. Pagbabayad ng utang. Babayaran ko ang lahat ng kinuha ko di. At tutulong ako sa inyo hanggat kaya ko di. Pag-asa. Sa kabila ng lahat. Mailiwanag pa rin. Nagkaroon ng pagkakataon na itama ang mali. Kalagayan ng ama. Pero biglang napahawak sa ulo si Mang Ernesto. Tatay. Agad siyang hinawakan ni Daniel. Unti-unting nawawala ang ulirat ng matanda. Nasaan ako? Parang bumalik na naman siya sa dati. Muling pagbagsak. Napaluha si Daniel. Hindi pa tapos ang laban. Cliffhanger, end of part 4. Habang hawak ni Daniel ang kanyang ama, may sinabi ang doktor na lalong nagpagulat sa kanya. Sir, kailangan na po nating maghanda di. Nanlamig siya. Para saan? At ang sagot di. Sa pinakamasakit na maaaring mangyari di. Magpapatuloy sa final part 5. Part 5, ang huling sandali at ang tunay na yaman. Tahimik ang buong ospital. Nakaupo si Daniel sa tabi ng kama ng kanyang ama. Hawak niya ang kamay nito, parang ayaw na niyang bitawan pa. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ng doktor. Sir, kailangan na po nating maghanda di. Nanlalamig ang kanyang katawan sa bawat segundo na lumilipas. Hindi pa pwedeng mawala si tatay, bulong niya sa sarili. Laban kontra sa oras. Pumasok ang doktor sa kwarto. Sir, ang kondisyon po ng inyong ama ay lumalala na si. Ang kanyang katawan ay mahina na at hindi na kayang lumaban pa si. Parang nadurog ang puso ni Daniel. Dorothy, wala na po bang ibang paraan? Tahimik ang doktor. Ginawa na po natin ang lahat di. Ang pinakamasakit na katotohanan. Umupo si Daniel sa tabi ng kanyang ama. Tatay, nandito lang po ako di. Unti-unting iminulat ni Mang Ernesto ang kanyang mga mata. Mahina pero may laman. Anak, ikaw ba yan? Napaluha si Daniel. Opo, tatay, ako po si Daniel. Huling pag-uusap. Mahina ang boses ni Mang Ernesto. Anak, huwag mo akong iwan. Hindi po, tatay, hindi ko na po kayo iiwan. Salamat sa pagbabalik mo di. Patawad kung hindi kita nabigyan ng magandang buhay. Hindi napigilan ni Daniel ang pag-iyak. Tatay, kayo po ang dahilan kung bakit ako naging matatag. Kayo po ang tunay na yaman ko di. Huling hiling. Huminga ng malalim si Mang Ernesto. Anak, may hiling ako di. Ano po yon, tatay? Alagaan mo ang sarili mo at huwag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling di. Opo, tatay, pangako po di. Ang huling sandali. Tahimik ang buong kwarto. Unti-unting bumagal ang paghinga ni Mang Ernesto. Tatay? Walang sagot. Tatay, huwag niyo po akong iwan. Isang huling buntong hininga. At tuluyan na siyang pumikit. Paglisan. Tatay. Umiiyak si Daniel habang yakap ang kanyang ama. Pero wala na itong buhay. Sa wakas, nawala na ang lalaking nagmahal sa kanya ng buong buhay nito. Libing. Lumipas ang ilang araw. Isang simpleng libing ang ginanap. Walang marangyang dekorasyon. Pero puno ng pagmamahal. Habang nakatayo si Daniel sa harap ng kabaong, hindi niya mapigilan ang pagluha. Tatay, patawad po sa lahat. Pagninilay. Pagkatapos ng libing, nagpunta si Daniel sa dating lugar kung saan niya unang nakita ang kanyang ama bilang pulubi. Umupo siya doon. Tahimik. Nag-iisip. Lahat ng pera, lahat ng tagumpay. Wala palang halaga kung wala ang pamilya. Pagbabago. Mula sa araw na iyon. Nagbago si Daniel. Hindi na siya ang dating abala sa trabaho.
Ginamit niya ang kanyang yaman para tumulong sa iba. Pagtulong sa kapwa. Nagtayo siya ng isang foundation para sa mga matatanda at pulubi. Pinangalanan niya ito, Ernesto Foundation ni. Para sa kanyang ama. Isang bagong layunin. Araw-araw, tumutulong siya sa mga nangangailangan. Pinapakain ang mga gutom. Binibigyan ng tirahan ang walang bahay. At sa bawat taong natutulungan niya, parang nararamdaman niya ang presensya ng kanyang ama. Mensahe. Isang araw, nagbigay siya ng speech sa isang event. Hindi sukatan ng yaman ang pera. Ang tunay na yaman ay ang pamilya at ang oras na ibinibigay natin sa kanila. Tahimik ang lahat. Realisasyon. Kung may natutunan man ako sa buhay, yon ay huwag nating ipagpaliban ang pagmamahal. Dahil darating ang araw na huli na ang lahat. Pagpapatuloy ng buhay. Lumipas ang mga taon. Si Daniel ay patuloy na tumutulong sa iba. Hindi na para sa sarili, kundi para sa alaala ng kanyang ama. Huling eksena. Isang araw, pumunta siya sa puntod ng kanyang ama. May dala siyang bulaklak. Hello, Tatay T. Ngumiti siya kahit may luha sa mata. Ginagawa ko na po ang pangako ko. Hindi ko na po kayo kakalimutan. Final message, viral ending. At dito nagtatapos ang kwento ni Daniel. Isang anak na kumita ng milyon. Pero huli na nang ma-realize ang tunay na halaga ng pamilya. Outro, YouTube video. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment. E-share mo na rin ito para mas maraming tao ang matutod. Dahil minsan ang simpleng kwento ay may malalim na aral. Yan eh.